Magandang araw. Ngayon ay nais kong i-share sa inyo ang tungkol sa isang content creator na viral ngayon. Bakit? Buo na ang desisyon ko na tumigil dito sa pagko-content ko. Hindi ko alam kung bakit pinaabot ko pa ng 46,000 followers bago ko na-realize na hindi naman pala totoo lahat ng nakikita natin dito sa pagko-content kay Facebook. Ang content creator na ito ay 2.5 months ay nakasahod na kay Meta. At magkano? 8,000 pesos. At alam nyo ba, dahil sa kagustuhan niya na talagang ma-reach ang kanyang goal kay Meta, alam nyo kung anong ginawa niya? Huminto siya sa trabaho. Mantakan nyo 5 months or almost 6 months, huminto siya sa trabaho para ibigay ng buong buo ang kanyang atensyon sa Facebook Reels, sa Facebook long videos, and Facebook Live. Kasi may kitaan nga di ba? Kaya marami tayong napapanood ngayon na videos. And mantakin nyo, alam nyo ba? Ilan sa mga content creators na kilala ko, hindi na nila alam kung ano ang nangyayari outside social media. Bakit? Tutok na tutok din sila sa paggawa ng Facebook Reels. Tutok na tutok sila sa pagla-live. At tutok na tutok sila sa pakikipag-engage. Kasi kung hindi sila makikipag-engage, mamumula ang kanilang dashboard. Kung hindi sila gagawa ng content, pula rin ang dashboard. And magma-mark down ang mga minutes view na iniipon para ma-reach yung 60k minute views. According sa content creator na ito, na-unlock niya lahat ang kanyang monetization. O diba, unlock lahat. Ikaw ba naman ang magkaroon ng 46k followers kung hindi mo ma-unlock yun, diba? Ang dami nang sumusubaybay sa'yo. Kahit ganun pa man na na-unlock niya lahat ang monetization, ang sabi niya, hindi ka pa rin kikita ng 6 digits or 5 digits dito sa Facebook. Pero, posible kang kumita sa pamamagitan ng mga patala sa'yo. Pero, posible ka talaga kumita kung sikat ka. Kung ikaw ay isang big content creator. Kung ikaw ay isang artista. Meaning, famous ka na. Ang sabi niya, ay swertihan lang daw dito sa social media, which is true and I agree with her. Swertihan lang naman talaga Kaya hindi mo kailangang iwan ang trabaho mo for the sake na makapag-focus ka. Kasi ang trabaho, priority natin sa buhay yan. Kasi sigurado tayo na in the 15th day or ika-30th day, may aasahan tayong sweldo. May pera tayo. Pero dito sa Facebook, hanggat hindi tayo sumisikat, wala tayong aasahang pera. So, by chance lang talaga dito sa social media. Kaya wag na wag mong i-give up ang trabaho mo. Ito yung maling desisyon na nakita ko na ginawa niya. I-give up ang trabaho para kay Facebook. Wala ka talaga ipapakain sa pamilya mo kasi give up mo. And dahil sa pag-give up niya ng trabaho and pag-focus niya kay Facebook, ano ang naging resulta? Ang naipon ko, utang sa bangko, utang sa e-wallet ko, utang sa mga tao na kasi akala ko sa susunod na buwan ay makakasahod na ako or dadami yung earnings ko. Utang. Utang sa bangko, utang sa e-wallet, at utang sa mga kakilala. Naku, alam nyo, ako as content creator, small content creator lang ako, hindi ko tinatry yung boosting. Kasi, babayaran mo yan. Babayaran ko yan. Diba? Hindi ko tinatry yun. Kahit sabihin sa akin, ba't hindi mo itry para marami ka kaagad viewers? Pagkatapos ko naman mag-boost ng aking video, after nun, wala na. Pag hindi na ako nagbayad. So what? Sabi ko, hindi. Kung may manood sa akin, may manood. Kung wala, wala. Diba? So, hindi ko rin tinatry yung ads, gumawa ng ads to promote my page. Hindi kasi babayaran ko yan. Hindi rin ako nagbo-blue badge kasi may bayad yan So, bakit ako magbabayad kay Meta? Or bakit ako magbabayad sa Facebook for the sake na maging sikat ako? No way. Hindi ko gagawin yun. Pera, sayang yun. Pambili na yon ng pagkain, lalo na ngayon, na halos parang nasa golden era na tayo na ang mahal-mahal ng bilihin. Tapos nagpapaaral pa ako ng anak at mga needs ko rin, personally. So, yung pambabayad ko dyan sa mga boosting, sa mga blue badge, sa ads, ay ipambibili ko na lang ng pagkain. Mas may sense yun kaysa ibayad ko sa social media
para magkaroon ako ng maraming viewers. Hindi na. Kung sinong manonood sa akin, nagpapasalamat ako. Sa hindi, salamat din. Kung mapansin ako, salamat kay Meta. Kung hindi ako mapansin, okay lang. No hurt feelings. Mga natutunan ko sa video na to. Una, kikita ka naman talaga kay Facebook. Pero, hindi madalian. Huwag ka agad mag-expect. Okay? Swertihan lang. Pangalawa, huwag mong i-give up ang trabaho mo. Pangatlo, gawin mo lang si Facebook Reels, live videos as hobby, katuwaan, pang-release ng stress. Huwag itong maging source ng stress mo. Kaya siya nag-give up na-stress siya. Kasi kung isipin mo, talaga nakaka-stress, ano iko-content mo? Bakit walang nanonood sa akin? Asan mga finalo ko? Asan mga friends ko? Yan ang mga stressors dito sa pagiging content creator. Kaya dapat, for fun, ang iyong idea. Bakit ka content creator? Para hindi ka masaktan, para hindi ka ma-stress, at para hindi mo i-give up ang trabaho mo, ang priority mo sa buhay. So, sa ating mga content creators, tuloy lang sa paggawa ng content. Pero wag mo agad asamin ang pera. Asamin mo yung development ng talent mo. Asamin mo yung para to sa growth mo. Sa personality development. Yan, pwede, di ba? Nagiging confident ka. So, yun. Yung pera, ano na lang yan. Kumbaga, bonus or to follow. Hindi yan yung inaano mo agad, inaay mo kaagad. So, God bless us all.